Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rialin dito sa ating dulang. Love and Memories. Tinulungan ni Sir Manolo si Itay para maipagamot ang kanyang sakit at hindi na niya pinabayaran ang lahat ng gastos niya. Minsan, hindi na niya napigilan ang sarili at nagtapat siya ng kanyang pag-ibig sa akin. Kaya lang sinabi ko na matagal na maghihintay at pumayag naman si Sir. Pero ang problema ay ang kanyang kapatid dahil ayaw niya sa akin. Baka pera lang daw ang habol ko. Nagalit si Sir at ako ang kinampihan at hindi na pinapunta ang kapatid niya sa bahay niya. At pinayuhan din ako ni Inay nang sabihin ko na naniligaw sa akin si Sir at mag-isip muna daw ako ng mabuti. Rialin, kumusta na yung iniaalay ko sa iyong pagmamahal? Sana ay maramdaman mo rin kung gaano kita kamahal. Sir, bakit ako pa ang pinili mo? Ang dami naman dyan na gaya mong mayaman. Baka pintasan ka lang ng mga kaibigan mo at kamag-anak kung ako ang pakakasalan mo, sir. Hindi ko yan iniisip, Rialin. Ang sarili kong kaligayahan ang importante sa akin. Baliwalay ang mga taong malalait dahil hindi naman nila maibibigay ang kailangan ko, diba? Talaga bang mahal mo ako, sir? Baka naman isang pagsubok lamang ito para malaman mo kung ang hangad ko ay aking magandang kinabukasan. Dapat lang na maging matalino ka sa pagpili mo, Rialin, ng makakasama sa buhay. Hindi naman ako mahirap mahalin, diba? Oo naman, sir. Kaya lang, hindi yata pabor sa akin yung kapatid mo dahil mahirap lang ang buhay namin. Huwag kang mag-alala sa bagay na yan. Akong bahala sa kanya. Kung gusto mo, ay sa ibang bansa na tayo magpapakasal pag sinagot mo ko. Kaya magdesisyon ka na, Rialin. Payag ka ba? Napakasal na tayo. Kwan po, sir. Bigyan niyo pa ako ng sapat na panahon para mag-isip. Ayoko na may kumukontra sa akin gaya ng inyong kapatid. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Rialin, ano mang sinasabi ni Sir sa'yo? Ang tagal niyo nag-uusap Gusto niya akong pakasalan Pero hindi pa ako pumayag dahil alam mo naman, kontra yung kapatid niya sa akin. Hindi na problema yun. Dahil hindi niya man kaya si Sir na diktahan. Sa bagay, napatunayan ko naman dahil pinagalitan niya at hindi na pinapapunta dito sa bahay ni Sir. Pero sa labas, inangabangan niya ako para magtanong kung ano nang nangyayari dito sa bahay ni Sir. Sigurado na nagtanong kung nilalandi ko ang kanyang kuya. Oo. Pero hindi ko sinabi na may gusto sa'yo si Sir para hindi kanya guluhin. Ganun ba ang kanyang ugali? Pakialamera? Alam naman ng kuya niya ang kanyang ginagawa. Bakit siya humahad lang? Ang iniisip niya lagi kasi pera ng kanyang kuya ang gusto ng mga babae. Kung may nililigawan ng kanyang kuya. Pero hindi naman lang ng babae, mukhang pera.
Alam niyo ba, Inay? Gusto akong pakasalan ni Sir Manolo. Pero ang sabi ko, pag-iisipan ko munang mabuti. Talaga palang porsigido siya na pakasalan ka. Pero, di ba, hindi kaya ta gusto na kapatid niya? Opo, Inay. Pinagsabihan ako noon na wag ko daw dikitan ng kuya niya. Pero, pinagalitan siya ni Sir Manolo. Yun naman pala eh. Di walang problema. Kung sakaling gustuin ka ng amo mo. Nay, tulungan ninyo ako. Ano ba ang dapat kong gawin? Tatanggapin ko ba ang alok ni Sir Manolo? Kahit sa ibang bansa raw kami magpapakasal para walang hadlang sa aming pagpapakasal. Ikaw lang ang magkapagdidesisyon yan, anak. Ikaw naman ang makikisama. Kung ako ang tatanungin mo, gusto kong siya na ang maging asawa mo. Sige po, Inay. At alam ninyo, hindi ako agad pumayag. Baka mag-isip siya na pera lang ang habol ko sa kanya. Pero napatunayan naman niya na kahit bigyan ako ng mas higit pa sa sweldo ko, ay hindi ko tinatanggap. Ganun ba? O sige, Rialyn. Bumalik ka na doon sa bahay ng amo mo. Baka hanapin ka pa. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Sir Manolo, may sasabihin sana ako sa inyo. May kaibigan akong naghahanap ng trabaho. Mahirap din ang buhay niya. Gusto ko sanang tulungan. O sige, papuntahin mo dito at kakausapin ko. Mas mabuti kung may kasama ka para hindi ka maboring kung wala kang ginagawa. Talaga, sir? Sigurado, matutuwa yung kaibigan kong yun. Lalo na't magkasama kami sa trabaho. Asahan mo, sir. Gaya ko rin na masipag at mabait. O sige, pag wala tayong pupuntahan, ay kausapin mo siya para magpunta rito at ituro mo sa kanya ang ibang ginagawa mo para dalawa kayo at mabawasan naman ang trabaho mo. Ha? Ang ibig sabihin ba niyan, sir? Mababawasan na rin ang sweldo ko? Baka pwede na sa opisina mo dahil may natapos din siya. Natapos siya ang kurso sa kolehiyo. Hindi mo babawasan ang sweldo mo dahil kung papayag ka na pagkasal sa akin, dapat konti lang gagawin mo para hindi ka mapagod. Salamat sa iyo, sir, ha? Talagang hindi ako nagkamali na ikaw ang magiging partner ko sa buhay. Ang ibig mong sabihin, pumayag ka na, napakasal sa akin. Salamat, Rhea. Gagawin ko ang lahat para maging maligaya ka sa piling ko. At sa lalong madaling panahon, ay magpapakasal na tayo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Anong sinabi mo, Rialyn? Pumayag ka ng magpakasal kay Sir? Sana mo ngayon pakakasal dito sa atin. Hindi. Hindi kami magpapakasal dito. Kundi sa isang lugar na hindi alam ng kanyang kapatid. Dahil ayokong may manggugulo sa aming pagpapakasal. Teka, sigurado ka ba na magpapakasal kayo sa ibang bansa? Naku, Rialyn, ang sweet mo naman, no? Mapupunta mo at makikita ang ibang lugar sa ibang bansa. Kung sakali. Saan mo ba gusto magpakasal o magbakasyon? Ang gusto ko sana doon sa Amerika. Ha? Pangarap ko na yun, Romeo. Bata pa ako gusto ko nang makarating sa Amerika. Pagkasal na kami ni Manolo, matutupad lahat ng pangarap ko sa buhay. Sana hindi magbago yung ugali mo. Kung isa ka nang may kaya. Baka makalimutan mo na akong kaibigan mo, ha? Hindi mangyayari yan, Romeo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakapasok ng trabaho dahil inirekomenda mo ako kay Manolo. Kung alam mo lang, Rialyn,
masakit sa akin na si Sir Manolo ang pinili mo. Mahal kita. Pero wala naman akong magawa. Dahil may sinusuportahan akong magulang at kapatid. Oo, bakit natahimik ka na dyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka ba masaya para sa akin na natupad na ang pangarap ko? Na makita ko ang pangarap kong mapuntahan ang Amerika? Oo naman, Rialin. Masaya ako. Dahil nakamit mo na ang pangarap mo sa buhay. Pero ako, siguro, ito lang talaga yung kapalaran ko. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan... Naku, friend. Ang tagal ko nang hinihintay na pumunta ka rito. Pero ito ka na. Oh, ano nang resulta ng hiling ko sa'yo? Pwede ba akong magtrabaho doon? Oo, friend. Sinabi ko na sa amo ko. At pumayag siya na dalawa tayo doon para may kasama daw ako. At konti lang ang trabaho ko. At may kasamang mag-shopping. Teka, friend, teka. Parang may magandang balita sa'yo, ha? Pwede ko bang malaman? Kasi mukha kang masaya ngayon, eh. Ano bang meron? Talagang magandang balita, friend. Dahil ikakasal na ako sa amo ko. At isa ka sa magiging saksi namin. Wow, friend! Naka-jackpot ka na, ha? Sana mag-share ka ng blessings mo para hindi mawala sa'yo. Ay, joke on, eh. Oo naman. Kaya nga sinabi ko kaagad kay Manolo na gusto kong magkasama tayo sa trabaho para hindi ako maboring. Siyempre, pag ako ang kasama mo, sigurado na lagi tayong masaya sa mga kwentuhan na hindi mo pa alam. Dahil nandoon ka na sa amo mo. Madalang tayong magkita mula nang magkatrabaho ka doon. Kaya nga, huwag ka nang magtampo dahil sa lalong madaling panahon, kasama na kita doon sa trabaho ko. Rialin, ilang araw na lang at magpapagkasal na tayo. At gaya ng hinihiling mo sa akin, tinupad ko siya. Salamat, Manolo. Ang gusto ko sana simpleng kasalan lang. Dahil pag maraming bisita, baka hindi natin kayanin na kausapin lahat. Alam mo ba, kumpare ko ang judge na magkakasal sa atin. May 2 pares na ninong at ninang, 2 rin na pares ng amay at isang ring bearer. Tamang-tama yan, para hindi masyadong magulo. Ang gusto ko, simple lang at tahimik na kasalan. At saka yung pangako mo sa akin na pakakasal din tayo sa abroad. At doon gaganapin ang honeymoon natin at bakasyon grante natin. Pwede ba, Manolo? Oo naman, mahal. Lahat ng gusto mo ay ibibigay ko sa iyo para maging masaya ka sa piling ko. Naku, Manolo, alam mo, ngayon pa lang, lubos na ang aking kasiyahan. Mga regalo mo sa akin, lalo na siguro sa araw ng ating kasal. Eh, siyempre naman. At para ipakita ko sa iyo na tunay ang pagmamahal ko. At sigurado ako na matutuwa ka sa ibibigay ko sa iyo. Halika, pumunta tayo kina inay at itay para malaman din nila na magpapakasal na tayo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik.
nasa abroad na sila Manolo at Rialin. Kailan kaya sila uuwi dito sa Pilipinas? Nasasamik na rin ako sa anak ko dahil siya nagbigay sa amin ng maginhawang buhay. Dahil nagpakasal siya sa may kaya. Sana ay maging maligaya rin siya sa buhay niya ngayon. May kumakatok. Sino kaya ito? Sandali lang. Darian na. Aling Belia, kumusta na kayo dito? Ay, ikaw pala, Matet. Halika, pumasok ka muna sa loob para makapag-usap tayong mabuti. Opo, Aling Belia. Salamat po. Sige. Maupo muna tayo dito sa sopa. Ano nang balita kina Rialin at Manolo? Yun po ang sasabihin ko. Kaya ako nagpunta rito dahil tumawag si Rialin. At alamin ko raw ang inyong kalagayan. Baka raw naubos ng mga kailangan ninyo dito sa bahay. Ay, nako. Sabihin mo sa kanya na marami pa. Pati yung perang iniwan nila ay hindi pa rin daw uubos. Ay, kailan ba sila uuwi? Wala naman po silang sinasabi kung anong araw o buwan sila uuwi dito. Ang bilis naman po kasing lumipas ang buwan. At magtatatlong buwan na po sila doon sa abroad. Magtatatlong buwan na pala sila, no? Ano kayang itsura ni Rialin? Yang kaya siya doon sa klima ng ibang bansa? Aba, may kumakatok uli. Sino kayang bisita na ito? Sandali lang, Darian na. Sino ba ang... Rialin, anak! Ay, ikaw nga ba? Ay, nako! Muntik na kitang hindi makilala. Tingnan mo naman ang tsura mo, anak. Tumaba ka at gumanda pa. Ay, sige. Pumasok na kayo at magkakausap tayo ng matagal. Opo, Inay. Ang dami naming pasalubong sa inyo ni Itay. Si Matit, Inay, nasan ba siya? Ay, nako, nasa kusina at umiinom ng tubig. Teka, asa na yung asawa mo? Nasa van po siya, Inay. At ibinababa ang mga dala namin para sa inyo ni Ay, Itay. naku, anak. Ay, masayang-masaya ako. At nandito ka na. Sana, huwag na kayong mag-abroad. Namimiss kita, anak eh. Ako rin, Inay. Rialin. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang. Parang panaginip lang ang nangyari sa akin. Pero totoo pala, nakamit ko ang pangarap ko sa pamamagitan ni Manolo, ang asawa kong responsable at mapagmahal. Wala na akong hihilingin pa sa Diyos dahil nasa Kanya na ang lahat ng hinahanap ko. Maligaya ako sa piling niya at ngayon, buntis na ako at lalong natuwa si Manolo sa akin. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Rialin. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Rialin. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli mga kaibigan, muli po namin kayong inaanyayahan at abangan ang mga bagong ipapadalang liham dito pa rin sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Nanola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza,
Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.